Minsan mga kapitbahay tayo na hindi naiintindihan. Bandang huli, nagiging sanhi ito ng alitan. Pero bakit nga ba maraming tao ang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan? Ang tsismosang kapitbahay ay isang tao na masyadong mausisa. Madalas silang nag-uusap tungkol sa buhay ng iba. Nakakaapekto ito sa kanilang relasyon sa mga tao sa paligid. Una, paano nga ba natin maiiwasan ang tsismosang kapitbahay? Magandang malaman ang mga senyales. Una, nagiging madalas ang tanong tungkol sa iyong buhay. Pangalawa, nagnenegatibo ang kanilang mga komentaryo. Pang-third, mahilig silang makialam sa iyong mga desisyon. Ngayon, ano ang epekto nito? Maaaring magdulot ito ng stress. Posible ring makasira sa iyong reputasyon. Ayaw nating madalas ang mga chismis sa ating buhay. Isang halimbawa ay kapag ikaw ay nagpaplano ng isang okasyon. Kung ang iyong kapitbahay ay chismoso, posibleng malaman ng iba ang detalye. Maaaring maging dahilan ito ng hindi magandang pagkakaunawaan. Ilagay natin sa isip ang mga key points. Unang-una, alamin ang mga senyales ng chismosang kapitbahay. Pangalawa, isipin ang epekto ng kanilang chismis. Pangatlo, lumikha tayo ng mga estratehiya para maiwasan ito. Kaya ano ang susunod na hakbang mo? Mag-initiate ng open communication sa iyong kapitbahay. Magsimula ng positive na usapan. Iwasan ang pagsali sa mga chismis. Paalala, mahalaga ang respeto sa ating mga kapitbahay. Magtulungan tayo para sa mas magandang komunidad.